topic natin for quarter 2, module 6 is about disk management. So kapag sinabi natin disk management, we are talking about the hard disk drive or the local disk C. So kung titignan natin siya sa computer, ito yung pinag-uusapan natin, itong local disk C. And alam natin, itong si local disk C, ito yung tinatawag nating hard disk drive. Sige, define muna natin what is disk management. So kapag sinabi natin disk management, it is a utility built into different operating system. So meaning, sa kahit anong operating system, mapa Windows man yan, Linux, or Mac, meron silang tinatawag na disk management wherein ginagamit ito para makapag-create, okay, makapaggawa, makapag-delete, makapag-format ng partitions, makapag-assign ng drive letters, and then much more. So meaning, si disk management, it is a utility built-in program ng any type of operating system na kung saan pwede tayong makapag-create ng another disk. So katulad nito, so from local disk C, nakapag-create ako ng another disk like data D. So pwede tayong mag-delete, mag-format, ano pa, mag-create, mag-delete, mag-format ng partition, mag-assign ng volume label and ng drive letter like itong nakikita mong local disk C and data D. So sometimes yung disk natin is nire-represent ng letters. So we have drive C and drive D. So yun yung ibig sabihin ng disk management. And disk management can also be used to view partitions and their formatted file system on the hard drive. So later on, i-discuss ko yung different methods kung paano ma-access yung tinatawag nating disk management, wherein sa disk management, bukod sa pag-create ng another disk drive, pag-delete, pag-format ng partitions, pag-assign ng drive letter, so pwede nating makita yung iba't ibang partition, like yung primary, memory, and yung extended memory. So later on, papakita ko yun kapag tapos ng discussion natin. So before that, so what's the difference between disk, na ang spelling is D-I-S-C, and a disk, D-I-S-K? May idea ka, Rochelle? Yung una, ma'am, yung parang sa DVD, yung disk. Okay, very good. Then yung second? Hindi ko yung hard disk drive. Okay. So, actually, they are both the same. Parehas silang storage memory, di ba? Katulad itong si disk na DISC. So, yung CD, wherein it is used as an optical drive and ginagamit siya for storing different files, katulad ng mga, kunwari, mga documents, yung mga pictures, videos, and music. Sa disk naman, DISK, ganun din. Magnetic naman siya. Kung yung disk, yung CD, is optical, yung disk na DISK, magnetic. Etong DISK disk, ito yung tinatawag nating hard disk drive. So it is also a storage device na kung saan pwede rin tayong mag-store ng different files, katulad ng mga sinabi ko kaninang mga documents, yung mga pictures, videos, yung mga music. Okay. So ito yon. Ayan. Ang pinagkaiba lang siguro yung spelling. Ayan, yung DISC, pero kung titignan mo, sounds like sila. Both parehas yung function, storage device. Ang pinagkaiba lang is yung spelling. Then yung itsura, ganun. So yung disk na DISC refers to optical media such as an audio, CD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM, or DVD video disc. And then some discs are read-only. Kapag sinabing read-only, meaning isang beses ka lang pwedeng mag-save ng file. Di ba? Kapag sinabi natin, kasi yung process ng pag-save ng file sa CD or DVD, biniburn siya. Then, ang tawag doon sa process ng pag-save ng data doon sa CD is burn, and may mga CD na read-only. Kapag sinabing read-only, pwede ka lang mag-burn ng content, or mag-save ng content or ng files isang beses lang. Ayan, tingnan mo. Others allows you to burn content or write files to the disk once. Ayan, isang beses lang. Hindi siya pwedeng i-delete unless kung yung CD mo is rewritable. Ayan, yung parang katulad siya ng flash drive na pwede kang mag-save ng files and then pwede mong i-delete yung files na yon, then mag-save ka ulit ng panibagong files. So unlike dito sa disk, kapag yung disk mo or yung CD mo is read-only, wherein isang beses ka lang pwedeng mag-save ng file. Hindi mo na siya madidelete. As is, kung ano yung binurn mo, yun na yun. Pero kung rewritable naman siya, so kapag sinabi natin rewritable, you can delete yung files dun sa CD, then you can save another file. Next, disk.
Ito yung ganito yung itsura ng hard disk drive natin. Meron tayong internal, ito yung makikita natin sa loob ng system unit, and meron tayong tinatawag na external hard disk. Yung external hard disk is, plug and play. So, a disk refers to magnetic media such as a floppy disk. So, this is not available na, hindi na available yung floppy disk. Hindi na rin siya nabibili sa market. Phase out na siya. So, the disk in your computer's hard drive. So, an external hard drive, these are allows rewritable unless intentionally locked or write protected. So, lahat naman ng disk natin, itong external hard disk or internal hard disk, rewritable, meaning pwede kang mag-save ng files, pwede kang mag-delete ng files ng paulit-ulit. Ayan. So, proceed na tayo kung paano ba ma-access yung main topic natin, which is yung disk management. So, we have 3 different methods. Itong first method, so, click lang daw natin yung start, then control panel, then hanapin yung administrative tools. Actually, kanina na-try namin ito kaninang umaga, pero iba yung version ng Windows na gamit ko, so hindi siya applicable. Wala doon yung administrative tool para ma-access yung disk management. So, ganun din sa method 3. So, ang na-try namin is yung method 2, which is yung the shortcut and easiest way para ma-access yung disk management. So, sa method 2, click lang yung start, then run. Actually, hindi na natin kailangan i-click yung start, then yung run button or yung run na application kasi visible na yung search button dito sa taskbar natin. So, dito na lang tayo mag-search ng keywords na ito. Ay, sorry. Ano ba yun? Ito. Isa-search na lang natin sa run button or dun sa search bar, dun sa taskbar, yung keyword na, ba't ay gumana? Yung highlighter. Wait lang. Try natin. Ayan, ito. This diskmgmt.msc. Ayan. So, try natin sa taskbar. So, ito yung taskbar actually. Ito yung taskbar natin. Then, ito yung search bar. So, sa search bar, so anything, pwede mong i-search dyan. So, yung mga application na nakasave dito sa computer, yung mga settings, even yung mga files, and then mga images, mga video, pwede mong i-search gamit itong search bar. So, type lang natin yung mismong shortcut key ng disk management. So, disk, excuse me, mgmt.msc. So, ito siya. So, ganito yung itsura ng disk management. So, again, sa disk management, dito natin makikita yung mga iba't ibang disk drive na mayroon yung computer or laptop. Ulitin natin kung paano natin ma-access yung disk management. So, dito sa taskbar, so type lang natin yung mismong keyword or yung shortcut key na diskmgmt.msc. Ito siya. So, ganito yung interface ng disk management na kung saan dito natin makikita yung iba't ibang disk drive na mayroon yung computer. So, mapapansin natin, kung titignan natin yung disk PC, ayan, so meron tayong dalawang disk drive, isang local disk C and yung data. Makikita rin natin siya, or yung dalawang yon dito sa disk management. Ito yung local disk C and yung data. So, meron tayong mga different terminologies na kailangan nating i-define para madali tayong makagawa ng disk drive. So first is basic storage. Yung basic storage can be accessed by all Microsoft operating system as far back as MS-DOS. So bawat computer may tinatawag na basic storage. So normally, ito yung ating hard disk drive. And then this configure as basic storage can be divided into one or more logical disk called partition. So sa bawat computer daw, mayroong tinatawag na basic storage. And yung basic storage na yun is pwedeng i-divide ng isa. Actually, pwede lang siyang isa or pwedeng gumawa or i-divide yung storage na yun ng more logical disk called partition. So katulad dito, itong local disk C natin is considered as a basic storage wherein itong local disk C is pwedeng i-divide, pwede pa siyang mag-create ng hanggang 3. Ayan. Then there are 2 types of partition, isang primary and then extended. So dito sa ating disk drive, local disk C, and data. So, itong local disk C, ito yung tinatawag nating primary, pinaka-main. Bakit main? Kasi lahat ng files natin, like yung operating system, lahat ng mga application na naka-install sa computer natin, dito yan nakasave. Kaya siya primary. Then, nag-create ako ng another drive, which is data D,
And then yung mismong space, yung allocated space nito, yung mismong memory ng drive D is nanggaling dito kay local DC. Kinuha ko lang yung, ang total kasi ng space ni local DC is nasa 2,000 gigabyte. Ginawa ko para makapag-create pa ng another disk na data D, dinivide ko yung local disk C na mayroong 2,000 gigabyte into 2. So, tig 1,000 na lang sila. So, 1,000 para kay local disk C, then 1,000 para kay data D. So, yung 1,000 gigabyte is equivalent to 1 terabyte. So, meaning, tig 1 terabyte yung allotted space memory sa kanilang dalawa. Ayan, next. So, let's proceed na dun sa primary partition or yung pinaka-main memory natin. So, a primary partition is always seen as single logical drive lettered by windows. Then, one disk may contains up to 4 primary partition. So, meaning, hindi pala 3, 4 pa. So, pwede pa tayo mag-create ng hanggang 4. So, 3 pa yung pwede kong i-create na partition. So, dito, kukuha ko ng space para makapag-create pa ng 3 ganitong disk. So, let's say data E, data F, data G. Ayan. So, pwede pa tayo mag-create ng hanggang 3. So, sa primary storage, pwede tayong mag-create ng 4. Ayan, contain 4 primary partition. A primary partition is the only type of partition that operating system can boot up from. And in order for a primary partition to be used as bootable partition, it has to be made active. Ayan. Next, extended partition. An extended partition is not given a drive letters by Windows. So, ito lang siya. Primary extended. So, partition a hard drive. So, to partition a hard drive in Windows 7 means to divide the hard drive into parts and make those parts available to the operating system. It also possible for an entire hard drive to have a single partition, which oddly enough is actually the most common way to partition a hard drive. So, the advantage ng pag-create pa ng extended memory or ng extended partition is that, katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag nag-install tayo ng operating system, nag-install tayo ng application sa isang computer or laptop, lahat yon is nasa-save dito sa local DC. And ang kagandahan ng mayroong extended partition or extended disk drive is nahihiwalay natin yung data or file doon sa application and doon sa mismong operating system. Bakit? Ganito. So for example, katulad ko, lahat ng file ko is nakasave dito sa data D. Ayan. And lahat ng files or lahat ng mga software like yung operating system, yung mga application like yung mga Microsoft Office, calculator, yung mga photo editor, yung mga video editor, lahat yon nakasave dito sa local DC. And what if nakorrupt yung operating system mo? So, the good thing is safe yung iyong file kasi ang ipo-format lang natin is yung local disk C. Ang i-delete lang natin is itong local disk C. And yung data mo na nakasave dito sa data D, secure siya. Hindi siya magagalaw. Meaning, naka-backup siya. Safe. So, yun yung kagandahan kapag may partition yung ating computer. Okay, then proceed na tayo doon sa step paano mag-create ng extended disk drive gamit yung disk management. So, first, yun nga, access natin itong disk management. So, nandito na tayo. So, all we have to do is to select yung local disk C, then right-click, then shrink volume. So, kapag sinabi natin shrink volume, it allows us to create an allocated memory from the local disk C. So, meaning, kapag sinabing shrink, parang ina-allow yung user na makapag-create ng panibagong disk drive and manggagaling yung memory na gagamitin doon sa local disk C dito. Medyo matagal siya, siguro mga 1 minute. Ayan. Then, mag-assign tayo ng space para doon sa bagong extended partition. So dito, hindi in gigabyte yung hinihingi na value, kundi MB. So for 1 MB, for 1 gigabyte, equivalent siya into 1,024. Yan yung equivalent niya in MB. So meaning, kung gagawa tayo ng 10 gigabyte, so 1,024 times 10, so 1,024, in MB to ha,
then 1024 is equivalent to 1 gigabyte. So, i-multiply lang natin to sa 10 since ang gagawin natin is 10 gigabyte. So, ito siya. 10,000. Ay. Ayan, dagdagan na lang pala ng 0. Ayan. Then, shrink. Ayan. So, kanina, mapapansin mo dun sa disk natin, puro blue yung header niya. Then, nadagdagan ng black. Yung ginawa nating shrink volume, eto na siya. So, naging 10 gigabyte. And kulay black yung header instead na blue. So, meaning, itong black header na to, it is an allocated space wherein, although, nakapag-create na tayo ng extended memory, hindi pa rin siya pwedeng magamit. Bakit? Kung sisilipin natin yung computer, wala pa siya rito. Hindi pa siya useful. Kasi, itong unallocated space na to, wherein may black dito, kailangan pa natin siyang lagyan ng drive letter and ng volume label para mag-appear siya dito sa computer. So, to do that, select lang natin to, then, right-click ulit, then new simple volume. Again ha, so although nakapag-create na tayo, nakapag-alat na tayo ng memory para sa extended partition, hindi pa rin siya magagamit unless nakapag-declare or nakapag-assign tayo ng drive letter and ng volume label para dito sa ating memory. So, eto na siya. Click next. Then, ito yung size in MB. Next. Then, dito, ito na yung mag-a-assign tayo ng drive letter. Ang available is A, B, and mapapansin mo, hindi na available yung C and D. Kasi, existing na siya dun sa computer natin. Nagamit na siya. Ito yung C and then D. So, dito, any letters pwede natin gamitin. Ayan. So, pwedeng Z, pwedeng Y, X. So, depende na sa'yo. So, for example, E. Click next. Then yung volume label, ito lang yung magiging pangalan ng allocated partition natin. So yung ginawa ko kanina, ang volume label is data. So let's say itong extended partition na to is para sa pang-backup ng files. So ang gagawin ko naman dito is for let's say file ko. Nari, pwedeng pangalan mo. So depende na lang kung ano yung magiging pangalan ng extended memory. Then click next. Ayan na siya. Then, kung i-check natin dito, eto na yung memory natin. So, ganun lang kadali. Ayan. So, for example, lahat ng files ko na nandito, nagkalat dito sa desktop. So, pwede ko siyang i-save dito sa Bianca, sa disk drive, Bianca E. Ayan. So, kung sakaling makurap yung operating system natin, and ipo-format natin itong si local disk C, at least yung mga file natin na nakasave dito sa data D and Bianca E is safe. Hindi siya madidelete. Hindi siya maapektuhan kapag ni-reformat natin yung local disk C or yung computer. Ayan. So what if naman, ayaw mo ng madaming allocated or extended memory? Gusto mong bawasan. Parang napag-isip mo na yung file dito sa Bianca E, gusto mo na lang ilagay dito sa data D para hindi nakakalito, hindi rin nagkalat yung files mo sa iba't ibang location or area doon sa computer. So paano mo i-delete to? So punta ulit tayo dito sa disk management. Select lang natin itong Bianca E, yung disk drive na di-delete natin. By the way nga pala, Rochelle, bawal i-delete to ha. Wag mong, since this is our primary memory, yan yung pinaka-hard disk drive natin. So kapag dinelete natin itong local disk C, madi-delete lahat. Yung operating system, yung mga naka-install na application, yung mga files na nasave mo dito sa local disk C, lahat yung deleted. So make sure, wag i-delete, wag gagalawin. Ayan. So ganito, di-delete na natin to kasi ayaw na natin na masyadong maraming disk. So, right-click lang, then delete volume. Kasi yung shrink volume, ito yung mag-create ulit ng another partition eh. So, delete volume. Then, deleting this volume will erase all data on it. Backup any data you want to keep before deleting. Do you want to continue? So, let's say na backup na natin yung files na nakasave dyan sa Bianca E. Click yes. Ayan. So, magiging black ulit siya. Mawawala siya rito. Pero, kailangan nating ibalik itong 10 GB dito sa local disk C kasi hindi siya magagamit. Parang kumbaga, hindi siya open. Hindi mo siya malalagyan ng data. Masasayang lang yung yung memory na 10 GB. Hindi mo siya malalagyan ng data, hindi siya i-storan ng files. So, para mabalik natin itong 10 GB kay local disk C, so ang gagawin lang natin, select lang natin itong local disk D, right-click,
Then extend volume. Sa extend volume, lahat ng mga naka-label as unallocated, kukunin yan lahat ng local disk C. So click lang natin yung next. So ito yun, madedetect nitong extend volume wizard lahat ng unallocated memory or space. So mag-a-appear yan dito. Then click lang natin yung yes. Then finish. Ayan. So nabawi na ulit ni local disk C yung ginawa nating 10 GB memory.